Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 26 hanggang 31. So mga Gemini, nasa huling linggo na tayo ng Enero. Ano po naghihintay para sa inyo? Alamin natin. So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron ka pong the Six of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Eight of Cups. Beautiful, beautiful for you. In the area of what you need, meron po kayong the Eight of Wands. May dalawang 8 ka dito. This is an angel number for abundance and power. So kayang-kaya mo yan. Very, very abundant energy ka para sa linggong ito. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Star card. Beautiful. In the area of your near future, you have the Page of Wands. In your challenge, meron kang the Four of Swords. Sa fortune, meron kang the Ace of Pentacles. Beautiful. I-claim mo na to, Gemini. Really a new blessing, a new opportunity, maaring creative project, bagong pintuan, bagong pagkakataon. I-claim mo na yan, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong the Seven of Cups. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Gemini, thank you po muna sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa akin every time po na meron tayong libreng reading for Gemini Tiro sa ating channel. Thank you rin po sa lahat ng comments and likes. Malaking tulong din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Pentacles. Beautiful. Panahon na to, Gemini, para ikaw naman ang kumubra o ikaw naman daw makatanggap ng mga magagandang bagay mula sa mga pinaghirapan at inasikaso mo nito nakaraang linggo or nakaraang buwan. Kung baga, narinig ko, this is harvest time. Panahon na to para ikaw naman ang makatanggap ng mga bagay na talagang pinaghirapan mo. You have given your all, your share, your puyat, your energy, pati pera, no? Talaga namang receiving money tayo pagdating sa linggong ito. Halimbawa, many of you babayaran sa utang, o kaya makukuha mo na yung perang matagal mong hinihintay, ganyan. O kaya you're receiving something that is so valuable this time na talaga namang alam mong para sa'yo talaga. So ngayon, kunin natin yung pagkakataon, Gemini, to really make use of this financial blessing na makukuha mo this time ng tatagal sa atin. Okay? Kumbaga pag dumating, alagaan, and maging matalino ka daw sa paghawak nito para magamit mo siya ng kapaki-pakinabang. Okay? For other Gemini dyan, kung ano man tong darating sa inyo na blessing or sagot or mare-receive, kailangan daw maging matalino ka ngayon para maisip mo kung paano siya papakinabangan. Okay? Very important para sa inyo, mga Gemini. So, partneran natin to ng card of the week. Abundance. Yes. 8-8 here, giving you the abundance energy. May sign ka pang isa. So, abundance comes from the inner fulfillment and outer effort. Yes, matatanggap mo yung bunga ng mga bagay na binigay mo before. Nag-audition ka, nag-apply ka, pumila ka, nag-training ka. Kung ano yung pinaghirapan mo, panahon na ngayon para bumalik siya sa'yo yung magandang dulot nito. Okay? Napakaganda for you. Palakpakan muna tayo. So, in your core energy, meron po kayong the Six of Cups. Si Six of Cups, isang malaking indikasyon ito, Gemini, na ngayong linggong ito, makakalagpas ka na tungkol sa isang problemang inaasikaso mo. Okay? You have given your all. Binigay mo lahat ng effort mo dyan, pagod, umiyak ka pa nga, and now panahon na para tumanggap ka ng mga bagay na ikakaunlad mo o ikakalagpas mo doon sa mga nangyaring problema. You have 6-6 here, giving you the assurance na tayo ay mag-reflect, Gemini, sa ating pinagdaanan para makita natin kung hanggang saan ba yung narating mo at kung ano yung mga lessons na natutunan mo doon.
Because yun ang angkla mo para moving forward kung ano man yung mga nangyari before ay hindi mo na ulit daanan. Okay? So, Six of Cups is really triumph after obstacle. Talagang panalong panalo pagkatapos ng isang mahirap na aspeto. Kaya ngayon pa lang, i-claim mo na to kasi sinasabi dito na malalagpasan mo din yung problema mo ngayon. Okay? Merong regalo sa iyo sa universe giving you this assurance na, huy, yung problemang yan, lilipas din yan. Malalagpasan din natin. Okay? So nakita ko dito na you're gonna get out of that dark situation. Kung ano man yung rough or tough cycle na pinagdadaanan mo ngayon, matatapos na yan this week. Okay? Mahanap mo na yung right way at magiging kalmado ka na. Okay? Six of Cups. The Knight of Cups. Yes, tuwang-tuwa ang puso mo. You have given your whole emotions. You have given your whole heart para magkaroon ka ng magandang outcome dito. Narinig ko rin parang ready ka ng harapin kung ano yung dapat harapin. Kaya once and for all, talagang natapos siya para sa'yo. Pero sabi dito rin ng iyong spirit guides na may mag-o-offer din sa'yo ng magandang opportunity na parang hindi mo kayang tanggihan. This offer is really very secured, talagang para sa'yo. At ito yung magdudulot sa'yo ng financial and family security. So congrats para sa mga Gemini na makakatanggap ng magandang offer ngayon. Maaaring offer of money, offer of a new job, or offer of a daan patungo sa iyong mga goals. So congrats po. Tanggapin mo ang biyayang darating kasi para sa iyo yan na magdudulot sa iyo ng next level or next step pagdating sa iyong buhay next month. Okay? So Gemini, tanungin kita ngayon, ano tong offer na gusto mo nang makuha at sinabi mo, pag ito nakuha ko, siguradong sigurado makakalagpas na ako sa hirap ng problema ko ngayon. I-comment mo yan sa baba, it will come true para sa'yo. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Eight of Cups. Sabi dito ng iyong spirit guides Gemini, sa presensya ng eclipse na ito, kita nyo ba? May eclipse magkapatong yung sun and moon. So ano ibig sabihin yan? Dapat daw buwagin na natin yung mga ilusyon sa ating buhay. Kung ano yung mga bagay na mali, kung ano yung mga bagay na marirealize mo ay parang lugi ako dito Ay parang ako lang nag-e-effort dyan na parang hindi pala to para sa akin. With a Six of Pentacles here, giving you the assurance na i-revisit natin, Gemini, kung saan tayo naglalagak ng effort, time, and money at kung lugi ba tayo doon. Meron ba tayo napapala sa mga pinag-e-effortan natin? Kung marirealize mo na wala, kailangan mo na mag-walk away doon. Iwanan natin yung mga bagay na hindi nakakabuti sa atin at lalo't higit walang saysay sa atin na nakakasira lang ng ating diskarte at umaagaw sa ating pang-araw-araw na diskarte. Okay? Sabi dito ng iyong spirit guides, ramdam mo naman yan Alam mo kung ano to Kung ano tong bagay na to na dapat ng layuan, dapat ng bitawan because hindi na patas. Parang hindi na fair yung treatment at parang feeling mo luging-lugi ka doon. Kaya kung ano man yan, relasyon, pagkakaibigan o trabaho, if you know that you need to walk away, focus ka daw sa pagbibigay sa sarili mo ng karampatan mong kaligayahan. Kumbaga, don't deprive yourself of the truth. And once malaman mo yung truth, actionan natin agad. Okay? The Eight of Cups being clarified by the King of Pentacles. Yes, ngayon panahon na para mag-isip ng mga bagay na long term. Mga bagay na sigurado, mga bagay na mapanghahawakan natin. Kumbaga, huwag kang magkasya sa kakarampot, huwag kang magkasya sa mga hindi sigurado, at huwag kang magkasya sa mga bagay na unsure. Halimbawa, meron kang karelasyon, tapos na-realize mo, ay, parang wala namang kaming label, parang hindi kami sure. And then, kailangan mo tanongin, meron ba tong pundasyon? Meron ba tong kakapitan? Pag wala, na-realize mo na, ay wala pala, choose to let go. Because you deserve something that is long-lasting, that is permanent, and that is secured. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo dito, parang you are now having this new thing na security So, kung meron mang offer na darating at merong mga bagong opportunity, kailangan maramdaman mo muna na secured ka doon so that it will be stable. Okay? Very important yan.
In the area of what you need, meron po kayong the Eight of Wands. Si Eight of Wands sinasabi dito ng iyong spirit guides, Gemini, na kailangan nakafocus tayo sa ating mga ginagawa. Hindi pwedeng nalilingat ka or marami kang distractions. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan mo i-prioritize yung mga bagay na alam mong may saysay sa'yo. Pero yung iba, naku, panggulo lang yan, kailangan mong tanggalin sa life mo. You need to focus on something that is worthwhile, na alam mong mahalaga ang dulot sa'yo moving forward at meron ka talagang mahihita. Here, pinapayuhan kayo ng yung spirit guides to act quickly. I don't know why. Parang sinasabihan ka na maging active ka, maging decisive ka, kumilos ka, gumalaw ka, patungkol sa mga bagay na gusto mong makuha. Kasi kung tutulog-tulog ka daw, tapos pinapagliban mo pa, ina-avoid mo, paano daw bibilis yung daloy sa'yo ng swerte this time? I don't know why, parang naramdaman ko meron kang iniiwasan, meron kang tinutulugan na bagay na parang imbis na asikasuhin mo ngayon na, pinapagliban mo pa. So, you need to figure that out this time, Gemini. Ano tong mga bagay na dapat nang bilisan, dapat nang asikasuhin, at dapat nang aksyonan. Okay? At doon ka daw mag-focus. The Eight of Wands being clarified by the Seven of Cups. Okay? Tanggalin mo daw this time, Gemini, yung iyong confusion. Medyo nalilito ka daw pagdating sa mga bagay na gusto mong piliin. With the offer here, ramdam ko na marami kang options. Marami kang pwedeng piliin at ngayon nagadalawang isip ka kung alin ba dito sa mga options na to ang secured, matino, talagang legit, at talagang mapanghahawakan ko na safe ako. You're actually evaluating things. Kung saan ba ako swak, kung saan ba ako pwede, at kung saan ako mag-grow. So ngayon, ramdam ko dito na parang umiiwas kang mag-decide. Pag nalilito ka, lumalayo ka, or ayaw mo pag-usapan, pero ngayon sinasabihan ka, Gemini, na panahon na para to make up your mind at magkaroon ng isang atake. I don't know why. Sabi sa'yo, pumili ka lang daw ng isa o mag-focus ka lang daw sa isa at yun daw muna ang asikasuhin mo kesa sabay-sabay mo silang gawin. Okay? Choose one, concentrate on that para magkaroon ng magandang development. Okay? Very important to para sa'yo, isa-isip mo. In the area of what you need to, what's affecting your current energy, you have the Star card. Yes, ngayon, magkakaroon ka ng pag-asa dahil parang bumubuti na yung lagay ng buhay mo. Sabi ko nga sa inyo, triumph to over obstacles. Kumbaga kung nanggaling ka, Gemini, ng sakit nitong nakaraang linggo, nakaraang buwan, or nanggaling ka sa medyo negative energy, baka napaaway ka o merong conflict sa work or sa pera, usaping pera, baka nag-struggle ka konti, no? So, ngayon, indikasyon to na bumubuti na ang lagay ng lahat. Umaangat ka na, umaayos na siya, and you are now reaching a new level. So, kung nanggaling ka sa pain, suffering, pagkalugi, or heartbreak, you're gonna get over this. Triumph talaga to, new page sa iyong buhay. Kaya parang punong-puno ka ulit ng pag-asa kasi parang, yes, I still have a chance. May bago pa naghihintay for me. Hindi pa pala ako huli. Okay pa to, ilaban ko pa. With this new offer, ito talaga yung magpapabigay sa'yo ng, meron pa. Kaya ko pa. Pwede pa pala. So, don't lose hope. Yan ang turo sa'yo ni Star Card. Huwag mo wala ng pag-asa at kumapit ka pa rin pagdating sa mga pangarap mo dahil abot kamay naman siya eh. Meron pa rin naghihintay sa'yo na bagong pintuan o pagkakataon para yakapin yan. Kaya ngayon kung ano yung mga bagay na mali ay nakubitawan na para masimulan mo na yung path doon sa solid na pundasyon sa ginagawa mo ngayon. Okay? Star card is being clarified by, oops, tumilapon. The Six of Wands. Wow, 666 na to. Huwag mong katakutan yan. That is really a number of reflection. Magbalik tanaw tayo para makita natin kung saan tayo huhugot ng lakas. Example, itong mga nakaraang linggo or nakaraang buwan or taon, talagang dumanas ka ng pain, suffering, sabi mo, hindi ko nadadanasin yan. Lalaban ako today, ipaglalaban ko tong pangarap ko hanggang sa manalo ka. Okay? Kitang-kita ko dito, Gemini, na kailangan mo daw mag-step up. Parang
Panahon na to para mag-shine ka or ipakita mo yung talent mo or skills mo o yung ginagawa mo ngayon sa ibang tao because people will recognize you. I don't know why marami sa inyo parang online selling or vlogger ka rin ba or content creator. Kitang-kita ko dito na if you could continue working hard for it, you will find your audience. You will gain more followers, subscribers, people will applaud you, people will watch you every day, parang ganon, and you will reach your success. Kumbaga, chosen one ka ngayon. Ikaw ang panalo, gaining more attraction, gaining more views. I don't know why, kita-kita ko dito na sa'yo ibibigay daw. Kung ito man ay sa trabaho, no? Parang ikaw yung stand out sa kanila at sa'yo ibibigay yung pinaka minimithi mo. So congrats, congrats. You're gaining momentum, you're shining, and you are reaching new heights. Congrats po. Panalong panalo ka dito. Congrats, congrats. And here, in the near future, eto ka with the Page of Wands, talaga namang you're now embracing something new. You're embracing this offer. Kitang-kita ko dito na pagkatapos mo makalagpas sa isang mahirap na problema at may nag-offer sa'yo ng bagong opportunity or pintuan, heto ka, tinatry mo siya. Sabi mo, sige, try lang natin, subukan lang natin, baka kaya ko to. You are now being open to new experiences. Sabi mo, sige, try lang, subok lang. Huwag nating sukuan agad. Baka ito na yung time ko para kumubra naman ng mga magagandang bagay. Kitang-kita ko dito sa bagong gagalawan mo, sa bagong yayakapin mo, equal dito. Parang patas kayo, you are being valued, you are being appreciated, at talagang dito ka mag-excel at mamahalin mo tong bagay na ito. Okay? Congrats po. Clarify natin. Page of Wands being clarified by the Seven of Swords. Yes, ngayon tinatawag ka, Gemini, ng iyong spirit guides na wag nang umiwas. Very, very specific ito para sa'yo na kung meron dumarating na pagkakataon, syempre challenging yan sa umpisa. Mahirap, nakatakot, puro ka pangamba, okay lang yan, normal yan. Pero kapag nandyan na, itry mo lang. Huwag mong katakutan, huwag mong layuan, huwag ka magkaroon ng maraming inhibitions. Take that challenge. Take that opportunity na maaring sa huli ma-realize mo, ay, kaya ko pala to, mahal ko pala to, okay pala to, doable pala siya, it will bring you abundance, it will bring you to a new heights, a new career, or a new level na hindi mo akalaing kaya mo pala. So, wag ka nang tatakbo sa mga bagay na pwede mo namang gawin ng madalian lang. Okay? Wag ka laging matakot, wag ka laging umurong. Fight and make sure na itong bagong atake mo dito ay makabago ha. Wag mo nang dalhin yung mga ginawa mo before na pumalya. Ngayon, new strategy will really help you para sa new outcome this time. Okay? Very important para sa'yo to. In your challenge, meron kang shadow alchemy and then dark reflection. Sabi dito, harapin mo na yung mga bagay na kinakatakot mo, yung mga bagay na hindi ka sigurado, yung mga bagay na pilit mo iniiwasan, harapin na yan because the truth will set you free. Okay? You also have shadow alchemy, turn shadows into gold and shifting your awareness. Sabi dito, kung ano man yung mga pinagdaanang pangit, dapat kaya mong tapusin yun at bitawan and then change your life, rebirth, mag-reborn ka. Parang ito talaga yun with the Six of Cups eh. After problems, after issue, after struggle, malalagpasan mo na and then you're gonna face a new one, a new opportunity, a new way of living. So parang ganun, i-alchemize mo ang buhay mo into something fruitful para sa'yo. Hindi pwedeng habang buhay ka dyan sa lugmok na yan o sa problemang yan. Baguhin natin yan, mag-reborn tayo, ipanganak tayo ulit into a better Gemini. Okay? In your challenge, meron kang the Four of Swords. Sabi dito ng iyong spirit guides, sometimes you need to just let it go. Yung mga problema, issue, yung mga bagay na wala na sa kamay mo na hindi mo na kayang kontrolin o panghawakan, medyo may control issues ka ngayon. And your spirit guides are telling you, deadmahin mo na lang pag hindi mo na kayang kontrolin. Just let it go and let God do the rest for you. Kitang-kita ko dito yung restlessness mo, na parang minsan aligagang-aligaga ka, na nagbibigay ka lagi ng maraming effort, kahit ang kailangan lang naman ay 50%, ginagawa mong 200% lagi.
Kaya siguro lahi kang pagod, burnout, para minsan wala ka ng gana, kine-question mo yung purpose nito, kine-question mo yung sarili mo kung bakit ko ba ito pinagdadaanan, bakit ko ba ito ginagawa. Dahil lang yan sa pagod. Because you're giving a lot. Okay? Kaya ngayon matutunan mo, Gemini, to just do your diligent work and nothing more, nothing less. Okay? Para may time ka pa rin para sa sarili mo, makapagpahinga, makapag-recharge, makapagbakasyon, to entertain yourself and give time for yourself. Okay? Alam ko na marami kang gustong gawin ngayon kasi nga, ngayon mo palang naranasan yung parang gana na magkaroon ng maraming maraming abundance. Pero at the same time, don't forget yourself. Pag kailangan magpahinga, magpahinga. Pag wala ka na magagawa sa isang bagay, let go. And magulat ka na lang bukas makalawa, it will work out for you. Okay? Four of Swords, tumilapon, the Queen of Cups. Yes, you need to really have this peace of mind. Yung clarity ng puso, kapayapaan, zen, no? Time for you also to give a time for yourself, for your well-being. Sabi dito, alagaan ng physical and mental health dahil puhunan mo yan para magkamit ka pa ng maraming abundance in the future. Kung ang focus mo lang daw lagi ay kayamanan, pera, pangarap, tapos wala kang time para alagaan ng sarili, paano natin maabot yon kung nahihirapan ng physical or mental health mo? So now, find time for zen, meditate, gawin mo yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Halimbawa, panonood ng sine, Korean novela, kantahan, videoke, whatever makes you feel relaxed and happy, gawin mo daw yan this week, okay? In your fortune, meron kang stepping into power, you are strong beyond measure. Sabi dito, matibay ka, malakas ka, huwag ka sumuko, huwag mong pagdudahan ng sarili mo, okay? You also have choosing your path, all is possible. Kung ano daw tong offer na mabibigay sa'yo o pagkakataon or pintuan, nasa sa'yo daw ang tsansa or nasa kamay mo ang pagkakataon kung tatahakin mo ba yan or hindi. Pero lahat ng pwede mong pasukin, posible para sa'yo. Okay? Very good ito for you. I-claim mo to. All is possible for me. I claim it. I claim it. In your fortune, meron kang the Ace of Pentacles. Palakpakan ulit. Napakaganda nito para sa'yo, no? Talaga namang may new blessing, may new opportunity, new money. Nakita ko dito approved ang isang bagay or tatawagan ka na for training, no? O kaya from contractual, meron kang contract renewal, no? So, may mga paggalaw pagdating sa blessing mo this week. Kaya anong kailangan mong gawin? Tanggapin. Bukas palad kang yakapin itong bagong pagkakataon at huwag mong sayangin. Time mo na talaga to para kumubra, para mag-receive ng bountiful blessing dahil pinaghirapan mo yan. Okay? Congrats, congrats. Ace of Pentacles being clarified by the Seven of Wands. Yes, you're on the top of the world, kumbaga. Talagang nag-shine ka, no? Here, with the Six of Wands and the Star card, talagang you're the chosen one. Sa'yo ipagkakaloob yung isang bagay na pilit din pinag-aagawan ng iba't ibang tao. Tira mo si Seven of Wands. Marami nagpo-poke sa'yo. Marami kang kakompetensya, kalaban, mga inggit, mga taong insecure. Pero ikaw, you're really relaxed and getting this bountiful blessing. Kumbaga parang hindi mo to kailangang paghirapan. It will arrive for you because para sa'yo talaga to. Nakatadhana mo tong makuha. Kaya kahit gaano ka-agresibo yung mga tao sa paligid mo, wala eh, sa'yo binigay eh. Ikaw ang chosen one, ikaw ang lucky person to have this opportunity. So congrats, congrats, congrats. Matutunan mo lagi ngayon na magpakahinahon, huwag kang papapressure sa ibang tao, no? Just be in your own element, have a peace of mind, and gamitin mo to in your advantage. Okay? Congrats, congrats po. I-claim mo to, it is for you. Okay? In your divine messages, meron kang have faith in your dreams. Yes, magkaroon ka doon ng pananalig sa iyong mga pangarap, ilaban mo yan. You also have nothing will come of this situation. Yung mga takot, yung mga pag-iwas, yung mga confusion. Now is the right time for you to really step up, shine yourself, no? Magpakitang gilas ka, ipakita mo yung galing mo sa iba't ibang tao at makukuha mo yung blessing or opportunity na talagang destined for you. Okay? Good, good para sa iyo yan.
Meron ka rin palang dalawang 7 here. 7-7, dalawang 7 of Cups telling you you're also very lucky this time. You have the power to get that luck and you have the ability para payabungin yan. Okay? 7 of Cups here in your divine messages telling you na sundin mo daw ang puso mo pagdating sa mga kalituhan. Marami kang gustong gawin, marami kang gustong itry na options or pintuan. Pero sinasabi dito, Gemini, ng yung spirit guides na hanapin mo sa puso mo kung alin ba dyan ang una mong gagawin at papanindigan mo. Hindi pwedeng lahat sabay-sabay. Just pick one and focus on that. And there you will succeed. Okay? Kaya tanungin mo ang puso mong kung alin ba dyan ang malapit sa'yo. Kasi kapag mahal mo or passionate ka dyan sa pipiliin mo, hindi mo yan susukuan. Okay? You will love the adventure. 7 of Cups. The 9 of Pentacles. Yes, mamahalin mo yung adventure because alam mo siya eh. Familiar ka sa kanya eh, at saka passionate ka dun eh. Whatever you're trying to pick sa mga options mo na ito, ramdam ko na diyan ka mag-excel, diyan ka mabilis magbubunga, at marereceive mo yung katas or fruit of that labor, and you will see na lahat ng pinaghihirapan mo sa pipiliin mong to ay worth it lahat. Kitang-kita ko dito yung financial abundance and talagang pagyabong ng buhay mo dahil sa pinili mong malapit sa'yo. Okay? Very important ito para hindi ka na confused. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have V. Wow, victory in some endeavor. Talagang may tagumpay, may victory ka dito. Congrats po. You also have clouds, temporary problems. Yes, sabi ko nga sa inyo, makakalagpas ka na sa isang matinding problema and you're gonna be triumphant dyan. So, congrats. I-claim mo yan. Another message, you have December. O mga Gemini, meron ba kayong special occasion pag Desyembre? Halimbawa, birthday ng kapatid, birthday ni pinsan, or anniversary. Kung ang sagot ay yes, ibig sabihin po, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone pagdating ng Desyembre. Congrats po. So, Lobster, financial pinch. Ngayon daw maging matipid, matutong mag-budget at isipin kung ano yung mga lumalabas at saka pumapasok na pera. Maging matalino ka daw pagdating sa aspetong pera ngayong linggong ito. Ang outcome mo, Gemini, for January 26 hanggang 31, the Queen of Swords. Sa dulo ng linggong ito, malinaw na sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto mong simulan next month. Okay? You're gonna be very, very decisive. Alam mo na kung ano yung gusto mo at ayaw mo at ready ka ng panindigan kung ano ito. Sabi ko nga sa inyo, mag-focus ka lang sa isa, mamili ka na ngayon, ask your heart kung saan ka ba talaga magiging maligaya, and yun ang kapitan mo. Yun ang simulan mo, yun ang magiging entry point mo for a very good future. Kaya ngayon, Gemini, magkaroon ka ng lakas ng loob na putulin na sa buhay mo yung mga panggulo. Learn to walk away on something that is not fruitful, that is not stable, para makapag-focus ka na sa totoo talagang stable at matibay para sa'yo. Because now is the right time for you to really plant seed para sa mas matibay at magandang kinabukasan mo at ng family mo. Nakita ko dito na parang nakapag-decide ka na at malinaw na kung ano yung dapat mong tahakin. Good for you. Congrats po. Yes, tumilapon, dalawa, kunin natin. You have the 8 of Swords and then, tatlo pala. Queen of Wands and the 9 of Swords. Okay, clarify natin yan. So, the Queen of Wands telling you here na i-enjoy mo daw yung proseso. Huwag ka daw magduda sa sarili mo. Kayang-kaya mo yan. You have the skills, you have the ability. Huwag mo nang isipin pa yung mga nega. Especially yung mga kinakatakot mo. Nag-overthink ka daw, nag-overanalyze ka. Kahit simpleng-simple lang naman yung dapat gawin, pero pinapangunahan ka ng negativity, baguhin mo yan. Huwag ka nang mag 8 of Swords here. Don't doubt yourself. Huwag ka mag-self-sabotage. Kayang-kaya mo yan. Kung ano yung dapat harapin, laksan ng loob, basta importante malinaw sa'yo kung anong gusto mo, kayang-kaya mong dumiretso. Believe in yourself, have confidence, and don't mind the negativity, kayang-kaya mo ito. Enjoy the process, you will gain happy adventure para dito. Kaya mo yan, huwag ka matakot, okay? So, Gemini, ito po ang yung January 26 to 31. Sana po yung nakaresonate ka, comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.